ng sinasabi sa atin ng ating Panginoong Hesus na ituring natin ang Diyos bilang ating Ama, na kapag nagdarasal tayo sa Diyos, talagang angkin natin. Tatay natin siya. At tayo yung mga anak niya. Upang hindi natin isipin na kapag hindi natin nakuha yung hinihiling natin ayon sa kagustuhan natin, hindi siya nagpa-power trip lang na para bang from the heavens ay sinasabi niya, ayoko, basta ayoko. Hindi ganun ang Diyos. Pag umayaw siya, may magandang dahilan siya. Kapag hindi niya binigay, mayroon siyang ibang ibibigay. Yun ang Ama. Sapagkat ang Ama, gagawin at ibibigay ang lahat para sa kabutihan ng umaasa sa kanyang anak niya. And so, whenever we call on God our Father as His children, especially when we trust in Him, we can and we should expect something. Either yung hinihiling natin, or yung gusto niya para sa atin. Basta, we should and we can expect something. Hindi mauuwi sa wala ang mga panalangin, may mapapala tayo. Ang Diyos pa naman, sa pakiwari ko, ayaw niyang nalalagay siya sa alangan, ayaw niyang napapahiya ang kanyang pangalan eh. Kaya nga sabi niya, hallowed be thy name. Make my name holy. Igalang niyo yung pangalan ko. Parang yun ang sinasabi ng Diyos dito sa Our Father. Kayo po ba? Maglalakas ng loob ba kayong sabihin sa tao, sa kahit kanino? Lalong-lalo na sa mga tao. Tawagin niyo akong Ama. Okay? Ituring niyo akong Ama. Kung hindi mo kayang panindigan ang pagiging tatay mo sa kanya, kung sa oras ng matinding pangangailangan niya, lalo na hindi ka makapag-provide ng kahit anong tulong sa kanya, would you dare to ask them and to tell them and to command them, treat me as your own father? Hindi mo gagawin yun. Malalagay ka sa alanganin pag ganon. Sigurado kong ganon ang Diyos.